Kapitulo 6, o versikulo 6 to 7. 43 verse 6 to 7. Pero basahon gihapon nato ng atong lingwahe, nagasiling, singkanon ko ang aminhan sa palakat sa ila. Kag ang bagatnan, nga hindi sila pagpunggan. Pabalika ang akong mga tao, halin sa malayo ng mga kapungsuran. Halin sa tagsa kabahin sa buta. Akong sila kaugalingon ng mga tao. Kagintuga ko sila sa akon. Sa pagpasidumuhog sa akon. Amen. Manipulong sa Diyos, mga muyo kita. Nagkukmaon niya Diyos na walay katugtugan. Nagpasalamat kami na karungadlaw na tinitay kami sa isa kapagsimba na ginahiwat kanunito. Salamat sa pagbasa sa imong mga pulong. Kabay Ginoo ang mensahe na nagikan sa trono sa bugay, makalambot sa among kabuhi karungadlaw. Pagi sa imong alagad na matawali karungaga. Nakita mo ang amon mga kinahanglanon, hindi lang sa financial, material, physical na kinahanglanon, kundi man ang among kalat, nagakinahanglan o Diyos, sangbutan na nagikan sa imo. Gani ikaw ang maayong nga manughambal. Magadalay ka sa minsay sa among kabuhi karong adlaw, kung magatubo ang amon spiritual life. Diyos ka na wala nagapaylo. Gani, ginahangyo na mo karong maga. Itugot o God, ini nga mga pulong na makahatag sa among paglaom sa luwat. Darayawon ka sa utang kami, magahimaya sa imo kag magapasalamat, nga hirway kami, nga magapamati sa imo mga pulong. Hindi pagitugot o Diyos, na karong adlaw, masabragan nga mga pagpamati. Buksi ang among mga igdurungog, ang among tagipusoon kag una-una, pahampag kami sa imong mga pulong, kag ikaw ang Diyos magahambal sa among katuman. Salamat sa sininga ka, O Diyos. Ginabalik na mo ng tanan nga himaya at pagpasalamat sa ngalan ni Kinwiso sa tanan magsiling. Amen. Praise po, kamustahon ka na nga itong natupad. Pinahidlaw kita sa ila sa kasimana o ay kita na inunahan. Praise the Lord. Amen. Ang pulong sa Diyos karong aga mga uturan nagasiling ang atong kabuhi may purpose. Praise God. Ang parang kasulatan amo siya ang nagahambal kag nagasiling sa katawhan nga inhimo sa Dios. Yang kabuhi naton hindi nga walay pulos. Nga inhimo sa Dios diri sa kalibutan. Ang kabuhi sa tao gintuga sa Dios ikan sa yapok sa duta. Hindi para lang nga mag-eskwela, magtrabaho, magpangabudlay sa tudo, kundi may ara pa siyang tinutuyo sa atong kabuhi. Amo ina nga sa silingan law, atong pinsaron kag pamatian, nga atong kabuhi nga ginakabuhi karon sa kalibutan upod sa Dios, may ara purpose. Amen. Praise God. Ano man ang purpose sa atong kabuhi mga kauturan? Ang Dios ang magahambal sa aton sa silingan law. Kag kung nato mabatian ang hambal sa Dios, bahin sa kabuhi naton mga kauturan, amoy na siyang dapat natong pamatian kag himuon kay ang plano sa Dios sa atong kabuhi matahom kag ang iyang kabubuton gusto niyang tumano naton para sa ikaayo naton kag sa kaluwasan sa atong kalat. Palakpakan naton ang Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Amay niyang ginasiling mga kauturan nga ang Bible nagahambal nga ang kabuhi mga kauturan dapat may ara purpose. Praise God. Mismo ang Bible nagasiling sa atong tanan
nga ang atong kabuhi dapat may purpose. Kay kung nga ang may purpose mga kauturan, agud nga ang atong pagkabuhi diri sa kalibutan. Praise God. May ara kitang ginahimo o kung pagahimuon nga mapuslanon nga mga hinimuan. Bangod ginatanaw naton ang goal o purpose sa atong kabuhi. Praise God. Amo na ang tagsa ka mga bulaton, mapuslanon dapat. Ang tagsa ka ginahimo sa atong kabut kag tiil, dapat may ara myura kag mapuslanon ni samtang nagakabuhi kita. Yeah. Amen. So muli sa silingan lao, dili sa daang katipan, nagasiling ang tao nagapangita. Praise God. Kag ang nagapangita, makakita kung ano ang purpose ng iyang kabuhi. Ako nagapati, ngantag sa tagsa sa aton, gusto naton, pangitaon kung ano ang gusto sa Diyos sa atong kabuhi. Gusto natin mga kauturan na sundon ang dalanon sa Diyos. Pero hindi kita makakita at makaibalo kung hindi kita mangita. Sining sa Biblia, kung mangita ka mo, makakita ka mo. Kung mangayo ka mo sa Diyos, hatagan ka mo. Kung manukto ka mo sa Diyos, pagkabuksan ka mo sa Diyos. Kung ang gusto ng imuon, ipalapit natin sa Diyos. Kag ang Diyos makahatag sa aton kagustuhan. Pinapinan aton mga ginapangay. Amen. Siningan lang mga kauturan, ang kada isa sa aton may arang mga handong sa kinabuhi. Kag ini mga handong sa atong kabuhi mga kauturan, kung wala ang Diyos, wala iniising katumanan. Praise God. Salamat ka nakilala natin ang Diyos sa atong kabuhi. Isaan kita sa barangay o sa dinman kita ni Kaistar. Upod, basta upod natin ang Diyos, hindi kita manulansing paglamong. Dapat magsali kita sa atong Diyos na ginasaligan ka ginalagan. Kaya siya amo ang Diyos, magasabat at magahatag sa ating mga kinanglanon. Sinsatong ginasaligan nga si Haring Solomon, amo siyang tao na pinakamaalam. O kung maalam nga tao, samtang nagakabuhi siya sa iyang panahon. Praise God. Kag sa iyang kaalam, kung ikabuhi lamang naton, inang kabuhi, diri sa luta. Kung silingon niyang kabuhi naton, kag ginakabuhi, upod sa atong pamilya, kung ang atong goal sa atong kabuhi, ikabuhian naton para sa kalibutan, para sa atong trabaho, walay pulos sining kabuhi, hindi na ang purpose ang Diyos, mga kauturan, para lamang sa mga bagay na material, kag nagakatunaw o kung nagakalipas. Ang Diyos may ara matahong nga plano sa atong kabuhi na kung atong lang pamatian kag sundon ang well sang Diyos sa atong kabuhi, kadaugan ang atong maangkon gikan. Hallelujah. Kung mga nagakabuhi kita sa kalibutan, ikabuhi nato ini upod ang Diyos. Ihalad nato natong kabuhi dira sa Diyos. Ihatag nato natong kabuhi dira sa Diyos. Kag ipagamit nato sa Diyos ining isa ka kabuhi mga kauturan para ang mga pulos ini, hindi ang kalibutan, hindi ang yawa, kundi ang Diyos na naghuman sa aton ikan sa yabok sa ito. Kung kaysa ni payong saman ang Diyos. Kung kaysa makauturan, himuon ka na mapahamuon ka ang Diyos sa atong kabuhi. Praise God. Kaysa pagkamaton, ang tao nagkabuhi sa kalibutan, ang kalabanan ng kabuhi sa tao, dira sa pagpakasala. Dira sa kalautan, nagapaulipon sila sa sala, nagapagamit sila sa yawa, nagahimo sila sa mga buhat na hindi mapalipay ang Diyos. Apang salamat sa mga tao na gintawag sa Diyos. Mahimo isa ikaw na gintawag sa Diyos. Kagang atong pagahimuon sa tubangan sa Diyos, kalipayo naton siya. Pagi sa atong mga pagsimba, pagi sa mga pagdayaw, pagi sa mga offerings, mga uturan na ginahatag naton, kag pagpagamit sa balay sa Diyos. Praise God. Ang mga nagsiling, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kag ining paglanaw o kung palabuton sa atong kabuhi nga mahimo amuning sabat kung anong purpose sa Diyos sa atong kabuhi. Salamat sa propeta
silang makasungit kag makasaysay man. Sila mga tao nga napunak sa barang nga espiritu nga magahambal sa mga tao nga nakulangan sa ihibalo kag kaalam sa pulong sa Ginoo. Sa silingan law ang Dios magpakihambal sa kubos niyang alagad para sa atong tanan kung anong purpose ang atong kabuhi sa tubangan sa Ginoo. Pamatian nato ng inasiling sa Biblia. Diri sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14 nagasiling, magkahadlok ka sa Dios kag tumana ang iyang mga sugot kay amo ini ang bug-os nga katungdanan sang tawo. Kay ang Dios magadala sang tagsa kabinuhatan sa manang pati ang tagsa nga nagtago. Ang tagsa ka man natago maayo man ukon malain. Ang purpose sa atong kabuhi, mga kauturan, mismo ang Biblia nagahambal nga magkahadlok kita sa Dios. Sa book of James 2:19, nagatuo ka nga ang Dios isa. Praise God. Nakahimo ka sa mayo. Bisan pa ang yawa. Nagatuo man nga may isa ang Dios. Kag nagakurog pa. But silingon, bisan ang yawa, may kahadlok sa Dios. Kung ikaw tao, naging pako sa Dios, kinuha sa Dios, itagaan ka obra, ipakaon ka, ipabistihan ikaw. Dapat lang, may rason ang Dios na magkahadlok ikaw saya. Kung wala siya, wala ikaw sa mga. Kung wala ang Dios, wala ikaw sumong. Dapat ang katungdanan sa tao mga kauturan magkahadlok sa Dios at tumanon gid ang Dios. Anong kadlaw kinahanglan mga buklay gid ang tao para sa iyang pamilya, para makakaon, pero sa ikapitong adlaw dapat magpahuway gid siya. Simbaho niya ang Dios, himayaon niya ang Dios, alagaron niya ang Dios, kay ginhambal sa Biblia, subo sa Dios, alagaran ninyo ang Dios sa bugos niyong puso. Kung ako na katsagi pusoon, ako'y nang subo sa Dios sa mga tao na gintawag niya. Praise the Lord. Kanya mo niyang bugos nga katungdanan sa tao. Kung sa iyon, purpose sa Diyos, ang ining purpose sa Diyos sa aton, magkahadlok sa Diyos, kag magtuman sa iyang mga sugo, mga kauturan. Kung hindi natin magtumanon, ang magkahadlok sa Diyos, kung magtuman sa iyang mga suguan, siling sa sunod nga versikulo, dalon niya sa hukmanan, ang tanan naton nga mga pinuhatan, magahatag kita sing husay, kaya ang Diyos malahukom sa uling mga inadlaw, sagdat sa mga binuhatan natin, maayo man kung malain, ang tanan na tago mga binuhatan natin, dalon sa hukmanan sa Diyos. Praise God. Kung kahimo ka maayo sa siningan law sa imong kabuhi, praise God, kung hukman kagigman sa Diyos, wala problema. Ang lain lang, ang tao na kahimo sa malain, may inatago nga malain, pag-abot sa paghukom, mga kauturan, bahala ng Diyos maghukom sa tao na. Pero kung ikaw nakabati sa siningan law, kag magpanguna-huna ikaw, diin bala ang maayong himon, maayo bala, o kung ang malain. Praise God, ang maayo kag malain, sinig sa Biblia, palariyo nga pagahukman sa Diyos. Praise God. Pero ang paghukom sa Diyos, sunod sa atong mga pinuhatan. Kung naghimo kita sa mayo, yes, hukman gihapon kita sa Diyos. Pero ang hukom sa Diyos, hindi malain. Kundi maayo bangon, sunod sa atong mga pinuhatan, diha kita hukman sa Diyos. So walang nasa pinakamaayo nga mga tao na nagapuyo sa kalibutan. Siyempre, ang mga Kristohanon nga may kahadlok sa Diyos. Ang tawag lang na kalakapit sa Diyos. Ako nang sinig sa Biblia, magpakabalaan ka mo sa inyong kabuhi. Ihalad ninyo ang inyong kabuhi dira sa Ginoo, matarong himpit at wala niya kabuhi. Amoy niya ang inyong espirituhanon nga pagsimba dira sa Diyos. God is holy. Dapat kita manginhuli ang atong kabuhi. Ang pagsimba mga kauturan, hindi pagpakita sa matahong atong nga bayo. Pagdala mga kauturan sa kwarta o anumang arasimong bagay mga kauturan. Ang pagsimba kinahanglan, amo ang magkahadlok sa
Diyos, ang magtuman sa Diyos, sa tanan niya ng mga suko. Kaya mo niya tuman ka magtuman sa Ginoo. Ang Panginoon, ang muling purpose ang Diyos kung nga nag-alagad ka sa niya. Palapakan na ito. Ang kabuhi dapat ihatag naton ang atong tinion sa Diyos. Praise God. Ang tinion sa Diyos libre nga ginhatag sa aton. Muna nga may takna o oras kita nga nagakabuhi diri sa kalibutan. Ang oras na ginhatag sa isa kadlaw 24 oras. Ang 24 oras makauturan. Ang katunga pwede natin gamitin sa pagtulog. Ang katunga sa 24 oras tanan niya tao nagamata. Kag ang 12 oras dapat dahilan tagit ang atong mga ulo-brahon. Aton i-divide mga uturan 12 hours sa aton mga ginahimo adlaw-adlaw. Pero sugiran ko kamo, hindi nyo ginpagkalinti ang Diyos. Praise God. Sa 12 oras, dapat may ara kamo tinion para sa Diyos. Praise God. Ilabi na sa adlaw sa Domingo. Ang ginaparayo ka sa Diyos, mga oras, isa ka adlaw, nga inugsimba sa Diyos, nga hindi ka mag-obra, hindi ka mag-himo sa kanumulaton. Pati ang mga sapat, mga oras, ni pagpakanon, hindi na kung anong himoon, masimba na lang kita sa Diyos. Pero salamat kay ang Diyos natin, hindi diktador. Mga kauturan, hindi komunista. Kaya kung magsiling, atagin niyo po sa isa kadlaw, ang ginhatag lang ganin natin sa Diyos na adlaw para inugsimba. 4 kauras lang, 5 pinakatayo naging makapaulit na kita. Praise God, pero ang Diyos wala man lang nagreklamo sa aton. Ang importante lang sa aton at sa Diyos, nga tumanong talan ang Diyos, katagaan natin siya, sing oras para inugsimba mga kautunan. Kaya ang Diyos makisay na sa aton, may mga simpa saya nga mga katawan. Praise the Lord. Sa muna nga ihatag na natong tinion, tira sa Diyos para ano? Himayaon natin siya. Amen. Wala kita sa ibang himayaon, labaw sa Diyos. Praise the Lord. All glory and honor and praise. Ihatag na sa Diyos para uturan. Sino man siya matawara sa palibot na tumukon sa kalibutan. Pinapasitungkan sila sa mga taong kaamay nila. Pero kay kita mga anak sa Diyos, ang atong pasitungkan ang hari sa mga hari. Kuha sa aton, amoy ng pasidunggan ta sa atong kabuhi. Isa'y nakapurpo sa atong kabuhi karon nga kung nga nagakabuhi kita sa kalibutan. May Diyos na nagamulat sa imong mga pagdaya. Amen. So may na mga uturan, siling ni Solomon, praise God. Himayaon nato ng Diyos pagi sa atong mga huna-huna. Siling ni Jeremiah, sino pa lang nakahibalo sa una-una, katipusoon sa tao. Ang katipusoon sa tao, gulot. Kabalagin nagahimo sa maayo. Praise God. Pero ang sumo, mga uturan, siling na rin Solomon, kung maghimaya ka mo sa Diyos, gamitan ninyo ang iyong huna-huna. Praise God. Sa anong mapamahagi? Tungtungon yung ang Diyos, permi. Siling sa Bible, tulog ka mo sa ibabaw, at hindi ka mo magtulog sa duta. Praise God. Kaya ang ari din sa duta, kalautan, kalalatan, kaya ang tanan na malayan ari sa duta. Kung ang atong una-una gamiton ta, permi sa kalibutan, ang atong kabuhit mapituhan, pag-alaga nila sa Ginoo, ang ko silingon, ang atong kabuhi nga balaan, amat-amat hindi nga mahikuan o kung mamansahan, kaya naman ang makita sa kalibutan, walay mga kapuslanan kung pinsaron ginaton. Kaya naman puros malain, luwas sa mga butang na maayo. Praise God, naginhimo sa Diyos.
makita sa kabuhi sang tao. Amo ng mga Kristuano. Pero walang tao, walang imbago sa Diyos. Wala kita sa maayong makita sa iyang kabuhi. Kakabuhi ni ang nag-ipikto, no? Nag-mansa. Praise God. Nagapalain sa una-una sa tao. Bangod sa iyang mga nakita. Amo na nasiling sa Bible, pantayin ninyo ang inyong mga mata. Bantayin ninyo ang inyong dalunggan. Bantayin ninyo ang inyong baba. Bantayin ninyo ang bukod inyong kabuhi. Kay basig magaya ka mo sa mga butang na diri sa kalibutan. Gusto sa Diyos i-preserve kita sa kabuhi na balaan. Salamat sa Parang Espiritu mga pagpapon. Ipunapay na siya sa inyo. Siya magatuloy sa inyo sa pugos nga kamaturan. Kag hindi na kamo makahimo sa malain pa. Kaya ang ginasiling sa Holy Ghost, arang himuon mo ang maayo. Praise the Lord. Praise God. Palapagan nato ng Diyos. Praise God. Ginayaon ang Diyos sa atong mga buhat. Praise God. Ano ba lang ginahimo sa tawad daw? Praise the Lord. Kung maglantaw kita, ang buhat ginahimo sa tawad ron sa iyang kabuhi. Praise God. Kung wala sa Diyos, wala gid sa maayong mga pinuhatan. Praise God. Wala gid sa maayong kada makapalipay sa Diyos ay ang ginahimo. Apan, ini, pagpahinumdum, kung anak ikaw sa Diyos, ang imong mga ginahimo dapat adlaw-adlaw. Praise God. Kahalamutan sa mata sa Diyos. Praise God. Isa nagapungko ikaw. Praise God. Anong siling sa Psalms? Chapter 1, verse 1 to 3. Hindi ka magpamati sa laykay sa mga malauton. Praise God. Bisa nakapungko ikaw o kung nagahigda o kung nagalakad o kung sa ila. Hindi ka magpamati sa ilang mga laykay. Kaya ang laykay sa malauton, wala ini sa maayo nga resulta sa imong kabuhi. Praise God. Ang dapat namon natin itudlo, mga utoran sa atin isikaparyo. Siling sa Deuteronomy 6:4. Praise God. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Sa fight, itudlo ninyo ini sa inyong mga kabataan. Nagahigdaman sila, nagalakad, nagapungko, na mag-isa lang ka Diyos. Dapat ang itudlo natin sa atong kabataan, sa atong mga utol, mga utoran, ang pulong sa Diyos. Kaya nagasiling, may aral lang isa ka Diyos. Kung ako inatudlo sa atong pamilya, yan magatubo sila sa ilang espirituhanon na kabuhi, kag hindi na magtandog pa sa malain na mga binuhatan, kaya na ginabawal sa Diyos sa mga anak sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kalapagan natin ang Lord. Simayaon natin ng Diyos bagi sa pagtuman sa iyang mga kasubuan. Praise God. Kaya naman, gusto sa Diyos na kita mangin matinumanon. Hindi sa tao lamang, kundi sa Diyos. Labaw sa tanan. Praise God. Kaya kung magtuman kita sa kasubuan sa Ginoo, kung silingon, tanan na ginhambal sa Diyos, inhimo na naton. Kung nahimo naton, ang kasubuan sa Diyos, ini maghahatag gihapon sa husay, sa adlaw, sa paghukom. Praise God. Ang atong mga binuhatan, hukman ini sa tubangan sa Ginoo. Amo na ako nagahimo kali kita sa kasubuan sa Diyos. Hindi ka magkahadlok. Dapat magkampanti ka na hindi ka mano kay naman. Ang imong ginahimo sa duya. Amo ang kasubuan sa Diyos. Kasadlaw sa paghukom sa tubangan sa Diyos, mga utunan, may ara ka pagsari sa Diyos imong kalingon. Nga hindi ka mano kay naman maayong imong ginhimo. Praise God. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Hindi kita magkahalok o kung makauturan. Bisan ina magapadulong pa sa kabudlayan. Basta sugtol ka lang ang kasubuan sa Diyos. Praise God. Ang purpose sa kabuhi makauturan na ginakabuhi natin subong, ibutang ta sa tuod nga dagway. Praise God. Ang atong Ginoo, ang atong Diyos, ang yang dagway,
amo si Jesus Christ. Ang Diyos na pahayag sa unod, na tao sa babae nga si Maria, amo na ang atong Ginoong Hesus. Ang dagway sa Diyos, amo si Jesus. Ang dagway sa Kristohanon, dapat tuod nga dagway, nga iyang ikabuhi, kag ipakita sa sining pagtilipon, ungkon sa bisan din, dapat ang imong dagway, tuod din nga dagway, hindi maskara, hindi plastic nga dagway. Ang imong dalhon sa imong kabuhi, kay kung ang kabuhi o kung ang dagway mo, hindi original nga dagway, mapahamak ina sa pinag-adlaw, sa kalayo kag asupre. Amo na bisan din kita magpadulong, makalambot nga lugar. Dapat ang atong kabuhi tuod gid, wala nagapayo, bisan wala ka makita ni pastor, wala ka makita sa mga utod sa simbahan. Dapat ang imong kabuhi, balaan gid Kristohanon gid, matarong gid nga kabuhi, ay sa pagpalit ni Jesus Christ, ang dalhon ng mga tao, takos, himpit kag matarong mga kabuhi, ang dalhon niya sa iyang pagbalik, nga puno sa malaan nga Espiritu. Amin ang mga kauturan, ang kabuhi tagaling may purpose kung nga nagakabuhi kita, kag kung nga nagasimba kita, may purpose ang Diyos sa imong kabuhi kung nga nagasimba kita. Basi masiling nga iban, masimbalan ko kay daw ay mukupod sa balay. Bangod kay dito sa simbahan, may revival, total bigo man mo sa pag-ibig, pa-revival ka na sa simbahan. Kung kaysa mga rason naton, 50 ka na ba? Kung kaysa wala mong maintindihan ang imong ginahimo, kung anong purpose sa imong kabuhi, ang purpose ang Diyos sa imong kabuhi, hindi ka pwedeng pangunahan ang Diyos sa atong mga rason. Dapat paminsanon naton nga ang Diyos maalam pa kaysa aton. Amo na kung may ara kita problema, hindi ka matagaan sa solusyon, totally. Pero kung may Diyos ka na dinalagan, ang mabudlay, himuon sa Diyos na mahapos, ang layo, himuon sa Diyos na malapit, ang kadulog, himuon sa Diyos na kapawa. Sa Diyos, wala siyang imposible. Kung may problema ka, adto ka sa Diyos, magpanawag sa Diyos, magpanayo sa bulik, panawag sa Ginoo, kay ang Diyos magasala. Amen. Amoy bintaha, kung Kristohanon ta. Kung Kristohanon ta, may ara mananabang. Comfort ta. Ang tao nga may Diyos, ang iyang kabuhi, hindi siya mabulayan sinubos. Hindi siya magpigado. Hindi siya masuba. Hindi siya mawala. Hindi siya malagra. Kung ang Diyos kaupo niya. Praise God. Wala kang paminsaron, kagbalikon na itong kabuhi sa wala pakita sa Diyos. Praise God. Pag-abot sa sitwasyon, ang problema, naglambot sa imo, buglayan ka sa pagsulban. Pag-abot sa tinawadon, buglayan ka hatag solusyon, bangod sa tinawadon. Kag kung ano pa nag-abot sa kabuhi naton, nga kabuglayan. Pero sa ara ka na, nakilala mo na ang Diyos sa imong kabuhi. Praise God. Pag-abot sa problema, luhod ka sa Ginoo, Lord, ang problema ko. Praise God. Pagtapos sa pangamuyo, tindog. Amot silingon, may nakapasaan na sa imong problema. Praise the Lord. May Diyos nakapasahan sa atong problema. Ginawadon, utod ko, hindi ang imong kusog, ang imong kaalam para makakwarta ikaw. Kay bisan maalam kag makusog ka na tao kung wala ang Diyos nag-aapin sa imo. Kung ang Diyos wala sa imo, wala ka sarang mahimo. Ang buwas ang tao wala Diyos bisan may araw pa sa trabaho. Isang kahig, bisan patatlo ka to
kapatid mo, tatlo ka may merienda pa. Kaya nga man, bless ka sa Diyos. Kaya may Diyos ka na tinalaga. Sobra blessing kung mag-alagad ka sa Diyos. Ang mga kauturan, hindi din natin pagkalimtan ang Diyos. Adlaw-adlaw sa atong kabuhi. Malimtan ka lang ang pamahaw. Pero ang Diyos dapat tutunod. Hallelujah. Hallelujah. Ang mga kauturan ng purpose sa atong kabuhi. Kung napaw nga itong pag-insinda, sili mo, ay, ano man po sa nagkabuhi ko sa kalibutan? Mapigato man ang gari ako. Mapatay man ang gari ako. Praise God, alin sa balatian. Ano pala niya kabuhi na ginatag sa Diyos sa akon? Ang tao na kulangan sa kaalam, pasulong pa ang Diyos. Praise God. Kadamo-damo sa tao, ako pa yung napiang. Ako pa yung natulog. Kadamo-damo sa tao, ako yung gimalas, mahalin pa sila. Praise God. Praise God. Sa pagkamatuod mo kauturan, kung kaysa kabuhi sa Kristohanon, ginatagaan kita sa mga pagkilaw. Praise God. Pero doon mo natin, kung ikabot ang pagkilaw sa imong kabuhi, wala sa imong pagkilaw na hindi natin masarangan. Praise God. Kaya ang pagkilaw na ihatag sa Diyos sa imo, igo lang na masarangan mo. Praise God. Hindi pwede ang pagkilaw ihatag sa Diyos sa imo, dako pa sa kalibutan. Praise God. Ang pagkilaw para ina sa imo, masarangan mo na mga kauturan. Inabi na kung may Diyos ikaw, kagamay ng pagkilaw na gabot sa imo. Kung baga siling sa iban, sisiw lang ng pagkilaw sa akon. Ay naman, may Diyos kita. Praise God. Amo na kung may pagkilaw, problema, anong imo naton, dalagan ta sa Diyos. Palapit kita sa Diyos. Amo ni sa siningan law, kapatik ko. Yan tag sa aton, may mga pagkilaw. May mga problema, may mga ginawaon, may mga galatian. Sino ang sabat? Mga kauturan. Ang sabat isa lang. Jesus is the answer. Sining sa kata, Jesus is the answer to all my longings. Praise God. Siya ang sabat. Kag ining Jesus, mga kauturan, wala nakakapasaw. Jesus never. Praise God. So kani sa siningagaw mga kauturan, sa ining kaginoon na ginatag sa aton sa Diyos nga dapat insindihon naton nga ang kabuhi kalit naton diri sa kalibutan may ara purpose. Amen. May purpose kay ang Dios sa atong kabuhi nga wala mo na hibaluan. Sining sa Biblia, gusto ko nga sa uli sa imong kabuhi, kauswagan at kaayuhan. Praise God. Sino gusto sa atong magmanggaran? Praise God. Sino gusto sa atong malawas? Sino gusto sa atong mga makaistar sa mansion? Praise God. Tanan na ginahandom natin yung maayo. Pwede hatag sa Diyos. Basta alagaron natin. Ang pinakaayos sa Diyos sa atong kabuhi ng kauturan. Hindi lang tayo magpabugar-bugar. Hindi lang tayo makauturan magpa-taas na itong ugalingon. Praise God. Sining ni Chan. Praise God. Ang Diyos dapat itibo. Kag ako dapat mag-focus. Amen. Kaya ang Diyos lamang ang takos na siya itipong sa atong kabuhi. Para pagkanato ng Diyos sining niyaring David makalipay sa kabuhi sa mag-aabot ng mga tingog. May mga adlaw nga ginapaabot naton sa atong kabuhi. May mga inadlaw na salin ginapaabot naton. Pero why kita kay balo kung ano ang panabuto naton. Insaktong ginasiling sa Biblia. Praise God. Yung wala sa may na kay balo kung ano ang patubas sa buwas. Ang patubas sa buwas, Diyos lamang ang nakaibalo. Pero magkalipay kita sa atong kabuhi. Nga bisan na ginapaabot kita ng mga inadlaw. Praise God. Siling niyaring David, sa iyang kaugalingon, magatanaw ako sa imo noong sa pagkamataron. Kag sa ako
sang imo dagway. Ang mo siningon diri sini nga bersikulo nga ang atong kabuhi diri sa kalibutan magabot ang tiningon kung hindi pang rapture. Wala pang rapture. No, ang iban sa aton magakalatulog, magkalapatay o kung bawion na sa Dios. Praise God. Kag sa pagmuklat naton amo ning pinta kung ara kita sa Dios ang kamatayon kadalagan. Praise God. Kaya man magabot ang adlaw sa pagtunog sa mudyo sa isa ka pag-isog sa mata. Praise God. Ang mga patay pagabanhon. Ang mga taong nga nagalagad kay Kristo pagabanhon. Praise God. Amo ini ang pagmata na ginasiling ni Haring David makauturan. Kag makita niya ang nawong makauturan sa Ginoo. Kag kung makita niyang dagway sa Ginoo, magakalipay siya sa pagtanaw. Kaya man makita na niya ang iyang maluga sa nawong kag nawong. Praise God. Sa buhay na makauturan, ining pagkalagad naton, hindi nawalay pulos. Mabuhi ka man o mapatay ka man, basta ara ka sa Dios. Magabot ang adlaw, makita mo kita ang nawong sa Dios makauturan. Praise God. Amo nang siling, nga kung ara ka sa Dios, siling sa 1 John chapter 3 verse 2, kung mapahayag ang Ginoo, kita man ipahayag sa Ginoo. Kung diin siya, ito man kita. Kaya man, mga anak kita tanan sa Dios, amoy na makauturan na kinahanglan ang atong kabuhi ihatag dagit sa Ginoo permi. Kay agud nga hindi kita malipat o kung madula sa pag-alagdan sa Ginoo. Kay kung ang tao madula siya sa pag-alagdan sa Dios, kag hindi na makapanumbalik, hindi na niya makita ang katahom sa nawong sa Dios. Praise God. Ang nawong sa Dios, amoy ni makauturan ang iyang himaya nga nagasika, balaan nga pabuhi, matarong nga pabuhi, nga man siya ang ari sa ato. Amen. So, i-maintain na ito ni pag-alagad makauturan sa tubangan sa Ginoo. Praise God. I-alagad nato nga maminatupon. Amen. Siling pa, ang matuod kag madalom nga relasyon sa Dios. Praise God. Ining atong kabuhi nga ginakabuhi sumong ginakabuhi naton nga may relasyon sa Dios. Praise God. Ini pamatuod nga may relasyon ikaw sa Dios. Kung ara ka kada Domingo kay bangod may relasyon ka sa imong manunuga. Amen. Kaya din siling diri nga relasyon dapat tuod nga relasyon. Kung may abyan ka, dapat ang imong relasyon sa imong abyan tuod. Praise God. Kag hindi lang tuod, kundi madalom nga relasyon. Dapat ang tao sa Dios, amo ining relasyon ngayon kung dapat sa Dios. Praise God. Kaya ang kabuhi, sa totoo lang ang kabuhi na wala sing purpose, o silingon, wala na sa relasyon sa Dios. Praise God. Pero ang nami lang sa aton, kaysa nakilala ta ang Dios, gira nagtubo ang atong relasyon sa Dios. Praise God. Siling niya Apostol Pablo, ang mga kadalagaan ngayang nabaton, ang iyang reliyon, antes siya gitawag sa atong Ginoong Hesus. Praise God. Ang iyang ginapabugal sa duta nga mabutang diri sa kalibutan, ipabugal ka sa Dios. Praise God. Kaangay niya Apostol Pablo, daw kaangay lamang ina sa tinungkok ng maliko. Butsilingon, why isang butang diri sa kalibutan na ipabugal ka sa Dios? Ang dapat na ipabugal ka ang Dios na atong ginalakan. Ang Dios mga kapulan na ginalakan sa bukos natong kabuhi. Praise God. Sabi na nga dapat ang Diyos langgit ang taga-antap pasidunggan. Praise God.
Hindi pwede nga ikuparata ang Diyos sa mga butang diri sa kalibutan. Kaya kung ang Diyos kaangay lang sa mga butang sa kalibutan, mahimo ang atong pagpabugal. Praise God, makapadayon sa mga butang nga diri sa kalibutan. Pero kaya ang Diyos dako, labaw, kag matuod niya Diyos, siya lang ang takos na ipabugal naton labaw sa mga butang nga ari diri sa kalibutan. Amen. Sa minang mga kauturan, ang dapat natong himuon, amo nang relasyon mo sa Diyos. Praise God, kabalo ka magpabugal sa imong Diyos nga ginalagan. Dako ang Diyos, maayo ang Diyos. Praise God sa atong kabuhi. Pero kamo, hindi nyo ma-preserve ang kaayos ng Diyos kung hindi nyo ma-alagad sa tuto. Hindi nyo makilala ang karakter mo. Kung hindi nyo mahimo ang madalang ng pakikrelasyon sa Diyos. Praise God. Himuhan nyo lang bala ang pakikrelasyon sa Diyos paagi sa mga buhaton. Pagpagamit. No? Iharad mong imong kabuhi sa Ginoo. Dira mo na makita ang tutuod mong relasyon sa Diyos. Pero kung nagkato ka lang sa simbahan, masunod, pauli, balik naman sa sunod na Domingo, pagkato, pauli, kung ano, hindi na ang tuod kag madalong na relasyon mo sa Diyos. Praise God. Kung imong ma-experiensyahan, praise God, sa imong kabuhi, na ang Diyos nagapanghikot, ang Diyos nagaupod sa imo, ang Diyos nagasabat sa imo, ang Diyos wala nagpabaya sa imo. Ang mga silingon, mga kauturan, ang imong relasyon sa Diyos, dalog na. Kaya ang Diyos, hindi pwede magpabaya sa iyong mga katauhan niya tuot. Hindi siya magpatubaya sa iya. Depende galing mga kauturan sa aton mga ginahimo ang bulig man sa Diyos. Kung gusto niyong dakong na blessing, anong himoon? Praise God. Masimba. Yes. Isa ilang ka butang na pwede i-bless ka sa Ginoo. Ano pa? Paggamit. Pwede ka i-bless sa Ginoo kaya nagpagamit ka. So ginatudlo sa aton kung paano kita pakamayuhon sa Ginoo. Praise God. Pero ang ginahimo naton, kung wala pa naton may sinihan, praise God, mag-abot ang adlaw, matakan ka. Madula ka. Pero samtang ginagamit ka, ginahatag mo yung kabuhi nila sa Ginoo, magtuon ka pagin. Nga aging paggamit ko, ako galingon. Nga nagpadayon ko sa bulaton. Ang sabat, arag yapon sa pulong sa Diyos. Pamati ka sa pulong sa Ginoo. Sa Friday, kanami sa among Bible study, ang nagalatin, daw nagpamati lang sa seminar pati sa Biblia. Ang topic namon, praise God, monotheism mo. Kung magputol ko ang wala nagatin, hindi ka mo kasabat kung anong monotheism. Monotheism. Pero sa nagalatin, dasig magtindog kung magsiling, nagatuo nga may isa lang ka Diyos. Amo nang monotheism. Praise God. Ang kaalam-aral sa iya, halin sa eskwelahan. Praise God. Pero mas maayo ang kaalam nga sa aton. Halin sa Diyos or iya sa Diyos. Yes, wala na ginapakalain ang kaalam halin sa kalibutan. Ikinanglan natin na. Pero ang the best nga kaalam dapat halin sa Diyos. Amen. Kaya hindi nga kaalam, pwede na hindi kita madaya sa niya. Pwede nga hindi kita makahimo sang malain. Kaya kintagaan kita sa wisdom sa Diyos. Pero kung ang kaalam sa tao iya sa kalibutan, wala sa kay balo, kapos na sa galing sa yawa. Nadaya na siya sa kalibutan. Pag-abot sa tiniyon, ang iyang kalakuay kaluwasan. Kaya ang kaalam niya, iya sa kalibutan. Ang mga butang sa kalibutan, umalaki lamang, kag magalipas. Pero ang mga butang niya sa Diyos, sa walay katutunan. Yes. Hallelujah. So, sa pagkalimutan ng Diyos, sa atong kabuhi, alagaro natin siya, kag simbahon mga kauturan. Kag sa last na verse, nagasiling, this Ephesians chapter 2, verse 10. Gintugan niya kita, kag magkabuhi, agud maghimo sa maayo, nga mga butang, ini,
ginsulat na daan, ginsulat na sa kasulatan para paghimuon nato. Anong paghimuon nato mga kautulan? Ang maghimo sang maayo. Praise God. Kaya ang maayong mga binuhatan, balikon ko, sunod sa itong mga binuhatan, dirak kita pag-aukman. So, iminti nato ng pag-alay ka, kung may bulik ka, kung ano man ang programa sa church, dapat ara ka para makita sa Diyos nga may ginahimo ikaw sa iyong kabuhi. Ang kaluwasan, wala ginatulugan. Ang kaluwasan siya sa Biblia, gina-work out. Dapat, busy ka sa trabaho, busy ka sa pag-eskwela, pero panahon sa bulaton, katuan mo gid. Kaya man ang ginahimo mo sa bulaton sa Ginoo, kabahin ina sa imong kaluwasan.